Nakarating ang mga bida sa isang lawa at sumang-ayon sina Misty at Ash sa ideya ni Brock na magluto ng beef stew. Inilabas ni Misty ang kanyang mga Pokemon para maglaro pero hindi marunong lumangoy si Psyduck, kaya kinuha ito ni Misty. Inilabas ni Ash ang kanyang bagong Totodile na agad lumangoy sa tubig. Nang makita ang mga Magikarp, na-juggle niya ang mga ito gamit ang water gun. Nag-e-enjoy si Totodile nang makarinig siya ng isang Pokemon na kumakanta. Nakita niya ito at agad na in love, kaya nilapitan niya ito, gumawa ng puso gamit ang water gun, at sinubukang i-entertain ito. Ginamit lang ng Azumarill ang water gun para i-cool down siya. Pero sinusundan pa rin ito ni Totodile. Habang nagluluto si Brock, nakakita si Misty ng isang Golduck at sinubukang hulihin ito. Pinigilan siya ni Brock at pinanood ang Golduck na may hinahanap. Biglang dumating ang isang babae, at nasabing wala silang swerteng mahanap ito. Lumapit si Brock at nag-offer ng tulong para pasayahin siya. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang Trixie, na ikinatuwa ni Brock dahil sa ganda ng pangalan nito. Gayunpaman, tinapos ni Misty ang kanyang saya sa paghili sa kanyang tenga. Humingi ng paumanhin si Ash sa asal ni Brock at tinanong kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Trixie na hinahanap niya si Azumarill, na lumitaw sa harap nila at nagtago sa likod ni Trixie. Lumitaw si Totodile, pinuntahan si Azumarill, at na-trip over. Nilapitan siya ni Ash, pero tumayo si Totodile at sinubukang i-charm si Azumarill, na na-charm naman kay Golduck. Pumunta ang mga bida sa circus ni Trixie. Inamin ni Trixie na masaya ito, pero ang kanilang star na si Azumarill ay hindi na nagtatrabaho ng maayos. Masaya naman si Azumarill dati pero nagsimula itong lumayo noong sumali si Golduck sa circus. Dumaan si Brock dala ang flashlight para tumulong ng kaunti. Ganoon din ang ginawa ni Totodile, naglagay ng pool at inilagay si Azumarill doon, saka pinuno ng tubig. Sinagot lang siya ni Azumarill gamit ang water gun. Nagtaka si Ash kung bakit masyadong kupal si Totodile, habang sinabi naman ni Misty na maiintindihan din niya ito pagtanda niya. Sinuportahan ni Brock si Totodile na huwag susuko sa kanya. Nagsimula na ang show ni Trixie, ang kanyang trick ay tatalo ng kanyang Marill sa sombrero at mga PG ang lalabas. Papasok ang mga PG sa loob ng sombrero at magpapakita naman ng Marill. Humanga naman ang mga bida sa kanyang performance. Ang susunod na act ay kay Azumarill, na gumamit ng water gun para i-juggle ang mga bola sa hugis ng puso, star, at whirlpool. Bilib na bilib si Totodile sa kanya at lumapit, gumamit ng water gun para tulungan siya. Naghagis ang mga tao ng mga bagay kay Totodile, at ang kanyang water gun ang nagpa-levitate sa mga iyon. Nagalit si Azumarill at lumayas sa stage. Nilapitan ni Ash si Totodile, na tumigil sa paggamit ng water gun. Dahil dito ay nahulog ang mga bagay kina Ash at Pikachu, na nasalo naman ito. Nakita ni Brock na hindi niya pwedeng hayaan si Totodile ng ganoon at nangakong ituturo kung paano maging matagumpay sa love na kagaya niya, kaya napatanong si Misty ng totoo ba. Nagmamasid ang Team Rocket at nagplano na hulihin si Azumarill at Pikachu para sa sarili nilang show. Kalaunan, humingi ng paumanhin si Ash para sa pagkasira ng show, pero sinabi ni Trixie na nagustuhan ng mga tao ang act. Alam niyang dapat maramdaman ni Azumarill na kailangan niyang i-share ang spotlight. Tinanong ni Misty kung nakita nila si Brock dahil hindi siya mahanap at siguradong kasama ni Totodile. Sinabi ni Brock kay Totodile na dahil ang love ay giyera, kailangan niya ng ammunition para manalo, kaya ibinigay niya ang kanyang pagkain para i-impress si Azumarill. Kinuha ni Totodile ang regalo, habang sinasabi ni Brock na ang courage ay nagdadala sa victory, at sinubukang ibigay ito kay Azumarill, na hindi na-impress at tumakbo palayo. Nakita ni Brock na magiging mahabang giyera ito. Biglang na-capture si Azumarill, kaya pumunta si Totodile para iligtas siya. Dumating sina Ash at Misty, at nakita ang Team Rocket sa balon kasama ang nahuling Azumarill. Tumalon si Pikachu para gumamit ng Thunderbolt pero na-capture din siya ni Meowth. Inilabas ni James si Weezing na na-distract ang mga kaaway gamit ang smoke screen. Dumating si Totodile at nahuli ang ribbon ni Azumarill. Tinukso ng Team Rocket si Totodile na nagalit at lumangoy sa lawa para i-track ang Team Rocket. Sinabi ng mga bida kay Trixie ang nangyari at sinisi ni Brock ang sarili para rito. Sinabi ni Misty na papunta ang Team Rocket sa forest sa kabilang panig ng lawa at sinabi ni Ash na magmadali dahil baka hindi na muling makita sina Pikachu at Azumarill. Sinubukang kumbinsihin ni Jessie si Marill na magtanghal para sa kanila, pero hindi siya pinansin nito, na labis niyang kinagalit. Naghagis si James ng bola kay Azumarill para i-juggle, pero itinulak ito ni Azumarill pabalik sa kanyang muka at gumamit ng water gun kay Jessie. Nagalit sina Jessie at James, pero pinigilan sila ni Meowth at Wobbuffet dahil magdadala ng viewers at pera ang Azumarill. Umatras nina Jessie at James, at pinabalik ni Jessie si Wobbuffet. Dumating si Totodile at nakita ang balon ng Team Rocket. Binigyan ng lunch si Azumarill, pero binaliwala niya ito, kaya nairita sina Jessie at James.
Patuloy silang binaliwala ni Azumarill, kaya susugod na sana sila, pero pinigilan sila ng water gun ni Totodile, na knockdown ng lamesa sa ataking iyon. Pupunta si Totodile para iligtas si Azumarill, pero itinali siya ni Meowth, kaya natuwa ang Team Rocket na may isa pa silang member para sa show. Naghahanap ang mga bida, pero dahil naggagabi na, itinigil muna nila ang paghahanap hanggang bukas. Sa gabi, nalungkot si Azumarill, pero pinalakas ni Totodile ang loob niya sa pamamagitan ng pagsasayaw at pagbibigay ng ribbon na nawala nito. Kinabukasan, ipinadala ni Trixie ang kanyang PG para mag-scout, habang hiniling ni Ash na sana ay nandoon pa si Charizard. Inilagay ng Team Rocket ang mga Pokemon sa kanilang balon. Kahit alam ng Team Rocket na hindi matutuloy ang show, masaya sila na babayaran sila ng malaki ng boss para sa mga Pokemon na nahuli nila. Nakita ng mga bida ang kanilang balon, kaya gumamit ang PG ng Quick Attack para butasin ang balon, na naging sanhi ng pag-crush nito. Nakuha ni na Ash at Brock sina Pikachu at Totodile, at gustong makuha pabalik si Azumarill. Inilabas nila Jessie at James sina Arbok at Weezing, pero naitulak sila ng water gun ni Golduck. Inilabas ni Ash si Bulbasaur, na ang Razor Leaf ay pumutol sa mga hawla ni na Pikachu at Totodile. Gumamit si Totodile ng water gun, kaya nahulog ang Team Rocket at nakuha ni Bulbasaur si Azumarill pabalik gamit ang Vine Whip. Ang Thunderbolt ni Pikachu ang nagpatalsik sa kanila palayo. Gamit ang Razor Leaf, pinalaya ni Bulbasaur si Azumarill. Tumakbo si Azumarill, at sinalubong ito ni Totodile para yakapin. Gayunpaman, nilagpasan siya nito at sa halip ay si Golduck ang niyakap, na ikinagulat ng grupo. Nakita ni na Misty at Brock na si Golduck ang mahal ni Azumarill, hindi si Totodile. Nalaman ni Trixie kung bakit kakaiba ang kinikilos ni Azumarill, habang pinayuhan naman ni Brock si Totodile, at sinabing kailangan itong patuloy na lumaban para sa pagmamahal at maging matatag. Bago umalis, nakipag-flirt si Brock kay Trixie sa huling pagkakataon kaya hinila ni Misty ang kanyang tainga. Sinabihan ni Ash si Totodile na lumapit sa kanya, pero napansin ng mga bida na na-in-love si Totodile sa isang Quagsire, kaya sinabihan ni Brock si Totodile na gamitin ang lahat ng itinuro niya rito. Tumakbo si Totodile para habulin ang Quagsire, kaya sinundan ito ng mga bida. Naglalakbay ang mga bida sa loob ng isang gubat. Nakakita si Pikachu ng isang maliit na bahay sa puno na para sa mga flying Pokemon. Inisip ni Brock na masyado itong malaki para sa isang PG at masyadong maliit para sa isang Pidgeotto. Napansin ng mga bida na may isang ibon na lumapit dito, kaya nagtago sila para magmasid. Isa itong Noctowl at na-realize nila na kahit umaga ay masyadong makapal at madilim ang gubat, kaya gising na ang Noctowl sa pag-aakalang gabi na. Biglang may isang sanga ng puno na nagpatakot sa Noctowl, kaya nagulat ang mga bida sa kanilang nakita. Lumitaw ang isa pang Noctowl, pero may kakaiba itong kulay. Masaya ang sanga ng puno at nag-alok ito ng ilang berry. Natakal ng Noctowl ang puno at nabunyag na ang sanga ay isa palang tao na nahulog matapos tukain ng Noctowl ang kanyang mga daliri. Humingi ng paumanhin ang mga bida sa mama na nagpagkilala sa kanila na siya si Dr. Wiseman. Sinabi ni Dr. Wiseman sa kanila na huhulihin niya sana ang Noctowl dahil sa maliit na size nito at kakaibang kulay, pero naisahan siya nito. Desidido si Ash na hulihin ito, bagaman binalaan siya ni Wiseman na masyado itong matalino. Sinubukang i-throw ni Ash ang kanyang Pokeball, pero pinalo ito ng Noctowl pabalik sa kanyang ulo habang tinatawanan siya. Gumamit ng kapangyarihan ng Noctowl na naging sanhi para utusan ni Ash si Pikachu na atakihin ang Noctowl, pero ang totoo ay isang bato pala ang inuutusan niya. Pinaliwanag ni Wiseman kina Misty at Brock na na-hypnotize si Ash habang binubuhat nito ang isang bato at biglang natumba, kaya lalong tumawa ang Noctowl at lumipad palayo. Sa lodge ni Wiseman, sinabi ng doktor kay Ash na binalaan na niya ito. Sinabi ni Wiseman na gumawa siya ng cabin para mahuli ang Noctowl dahil nangongolekta siya ng mga unique na Pokemon. Inilabas ni Misty ang kanyang Psyduck sa pag-aakalang rare ito. Tinanong ni Wiseman kung ano ang rare dito at sinabihan na hindi ito nakakalipad o nakakalangoy. Tumawa si Misty na nagpairita kay Wiseman dahil naalala niya ang Noctowl na tumatawa sa kanya. Sinabi ni Wiseman na huhulihin niya ito at ganoon din ang sinabi ni Ash, bagaman binalaan siya ni Wiseman na hindi siya matalino gaya niya. Tinanong ni Ash kung ganun ay bakit hindi pa niya ito nahuli, sumagot si Wiseman na mayroon siyang secret trap, pero hindi niya ito sasabihin kay Ash. Nainggit si Ash, pero sinabi ni na Brock at Misty kay Ash na ang paggamit ng trap ay hindi magandang paraan para hulihin ang Pokemon, dahil nagpapakita ito ng pagiging disrespectful. Nangako si Ash na mahuhuli niya ito, bagaman inisip ni Wiseman na ang ganoong limitation ay ang dahilan kung bakit hindi nila mahuhuli ang Noctowl. Habang nag-aargumento sila, narinig ng Team Rocket ang kanilang pinag-uusapan at na-realize na ang Noctowl ay magandang regalo para sa boss. Pinanood ng mga bida si Wiseman habang inihahanda ang trap.
Inisip ni Misty na baka masyadong matalino ang Noctowl para mahulog sa trap, pero alam ni Ash na matalino rin naman si Wiseman. Confident si Wiseman na babalik ang Noctowl dahil hindi nito matatanggihan ang isang challenge ng talino. Nakita nilang dumarating ang Noctowl kaya pinagana ni Wiseman ang trap. Nakita ng Noctowl ang sariling reflection sa salamin at gumamit ng hypnosis, pero dahil sa salamin, na-hypnotize nito ang sarili. Naglakad-lakad ang Noctowl at natumba sa lupa. Kinuha ito ni Wiseman at ipinakita sa mga bida, pero isa pala itong bato dahil na-hypnotize siya ng Noctowl. Nakita ng mga bida na na-hypnotize din ang Noctowl, kaya pumunta si Ash para i-check kung nasaktan ito. Naramdaman ng Noctowl na threatened siya at biglang humihip ang hangin na naging sanhi para matamaan si Wiseman ng isang stick at bumalik ang kanyang malay. Nakita ng mga bida na narito ang Team Rocket sa kanilang robot na sinubukang hulihin ng Noctowl. Nadismaya si Wiseman dahil kailangan pa nila ng ganoong kalaking machine para lang sa isang Noctowl at sinabi ng mga bida na gamitin nila ang sariling Pokemon para lumaban ng patas pero walang pakialam ang Team Rocket. Gumamit si Pikachu ng Thunder Shock bagaman nag-bounce lang ang atake sa machine. Inilabas ni Ash sina Cyndaquil at Totodile para labanan sila. Gayunpaman, nag-blast ang Team Rocket ng malakas na hangin. Na-knockout ang Noctowl kaya kinuha ito ni Dr. Wiseman at tumakbo palayo. Nakuha ng Team Rocket ang Noctowl at itinapon si Wiseman palayo, saka lumipad. Inilabas ni Ash sina Chico, Rita at Bulbasaur na gumamit ng Vine Whip para hawakan ang robot. Umakyat si Ash at tumalon sa machine, sinubukang palayain ang Noctowl. Nakita ni Misty si Psyduck at naniwalang gusto nitong gumamit ng confusion, bagaman natumba si Psyduck dahil sa pagkapagod. Hinila ni Ash ang parte ng machine, sapat para makalaya ang Noctowl. Gayunpaman, naging sanhi ito para mahulog siya ng Team Rocket. Pumunta ang Noctowl sa mga Pokemon ni Ash at nagbigay ng mga utos. Gumamit si Cyndaquil ng flamethrower sa kabila ng resistance ng robot sa apoy, pagkatapos ay gumamit si Totodile ng water gun, bagaman alam ng Team Rocket na hindi kakalawangin ang robot doon. Gayunpaman, nag-crack at nag-rattle ang robot dahil ang mga atake ay nag-cause ng lamat, sapat para gamitin ni Pikachu ang Thunderbolt para kuryentihin ang Team Rocket at pasabugin ang robot na naging sanhi ng kanilang pag-blast off. Sinabihan si Ash na ang Noctowl ang nagbigay ng mga utos, kaya nagkaroon si Ash ng respeto para sa talino nito. Dumating si Wiseman at naniwalang nagamit na niya ang kanyang mga trap, kaya hinayaan niya na si Ash na subukang hulihin ang Noctowl. Magsisimula sana si Pikachu sa isang Thunderbolt pero dahil sa hypnosis ng Noctowl, kung saan-saan siya umaatake. Maya-maya pa, nagkamalay na uli si Pikachu. Biglang tumakbo si Pikachu habang hinahabol siya ng Noctowl. Ipinikit ni Pikachu ang kanyang mga mata habang nakikinig sa utos ni Ash at nang marinig ang pagaspas ng pakpak ng Noctowl, gumamit siya ng Thunderbolt para kuryentihin ito. Inihagis ni Ash ang kanyang Pokeball at nahuli niya ang Noctowl. Binati ni na Brock, Misty, at Wiseman si Ash sa magandang strategy nito na masayang magkaroon ng Noctowl sa kanyang team. Umalis na ang mga bida at kumaway ng pagpapaalam kay Wiseman.